Proud ka ba kay Lolo Willie na isang senior citizen na nagtatrabaho sa isang fast food chain? Kaya sa panahon ngayon, payag ka ba na i-employ na rin ang mga senior citizen sa mga kilalang fast food chains, restaurants, mga hotels, at other mga service industries dito sa Pilipinas? Or baka ayaw mo? Ayon sa aking nabasa at source, siya po ay si Tatay Willie. At alam niyo ba na 74 years old siya ha? So biruin niyo yung age niyan yan. Grabe, ang lakas pa ni Lolo. And wow, sana umabot tayo ng ganyang age na ganyan pa rin kalakas. Tapos, na-employ siya sa isang sikat na fast food chain. At obviously, Jollibee po yan. So, doon po siya banda somewhere in Ilocos Sur. So, I am not sure kung doon banda sa Vigan, sa Candon, sa Narvacan, ayan. Kaya sa mga taga Ilocos Sur dyan, I'm not sure kung correct yung information. Baka nakikita nyo si Lolo Willie. Ito na yung isang possible case ni Lolo, no? Siguro, yung status niya, pwede nating sabihin na meron siyang pension na na-receive out of buwan-buwan. However, baka hindi yun enough kasi baka pwedeng sabihin natin na may sinusuportahan pa siyang pamilya, yung mga anak niya, yung mga apo niya, so kailangan niyang kumayod. And yung isang possibility is that baka hindi siya nagka-pension, wala siyang nare-receive na monthly pension or monthly allowance, kaya kailangan talaga niyang mag-work para meron siyang pangkain sa araw-araw. Kasi hindi naman tayo lahat pare-pareho ang sitwasyon, no? So, yun yung mga nakikita nating situational na factor, kaya nag-work pa rin si Lolo at the age of 74 sa isang fast food company. As a former Jollibee service crew noon, so eto yung magiging reaction ko. Bale, may nakikita akong mga benefits para kay Lolo and syempre para sa company. Yung number one is financial benefits. Syempre, nag-work ka para kumita ka ng pera. And sa amin noon, 24, 25 pesos per hour dati. Pero ngayon, siguro mga umaabot na ata ng 40, 50, 60 per hour. So, medyo malaki na rin dahil siguro sa influence of inflation. Tapos, ang second dito is the flexibility of working hours. So, ako noon, ang klase ko ay hapon. So, yung mga ini-schedule ko na work ko ay pang morning. So, doon ako sa harap, sa frontline ako, minsan pinupunta ako sa cashier, ganon, yun yung work ko dati. Tapos, ang pang third naman is, parang napansin ko ngayon, open sa all ages. Wala nang age restriction sa pagpili ng empleyado sa mga fast food chains. Kasi sa amin, 18 to 25 years old lang. Yun lang yung age limit. Pero ngayon, syempre, nakita na natin si Lolo, pati senior citizen, pwede nang mag-work sa mga fast food. I am not sure kung nationwide or international yung policy na yan, or baka by branch lang or by franchise or by company lang yung application ng pag-accept nila ng mga senior citizens. Ito naman yung nakikita natin na challenges para kay Lolo and para sa company. At ang una dyan ay yung performance. Obviously, mas mabilis ang mga performance ng mga mas bata, the younger generation. It's because nasa adult stage sila. Kay Lolo kasi, nasa aging process na siya. So, the stamina is slower, the speed is slower. So, definitely, mas mabagal talaga yung performance ng mga senior citizens kaysa sa mga full-grown adult. Number two is health. So, syempre, as a senior citizen, limited lang yung capacity mo to perform. So, related siya sa performance. Yun nga lang, meron ka ng mga karamdaman, may mga maintenance na you have to consider para makapag-perform ka sa daily activities of daily living and to fulfill your responsibilities bilang isang service crew at sa bahay. Number three is yung accidents. Yung accidental hazard, occupational health and safety hazards na medyo fragile ang mga senior citizens. So, they are risk of fall, nadudulas, so mai-injure sila. So, syempre, another gastos yan. I'm not sure kung kasali ang PhilHealth. Siguro kasali naman ang PhilHealth, no? Kasi senior citizens sila. And may mga insurance for seniors kapag employed ka sa isang company. Pero depende yan case-to-case basis. So, yun yung mga nakikita kong challenges. In my own analogy,
I think best suited talaga si Lolo Willie doon sa service area. Kasi diyan yung medyo hindi masyadong stressful yung workload. Kasi ang gagawin naman niya is mag-a-assist, magse-serve, tapos i-guide niya yung mga customers, tapos i-grant niya yung mga requests such as mga tissue, condiments, mga ganyan. Lilinisin niya yung mga kalat, magma-map, mag-greet sa entrance. So naalala ko yun yung mga gawain ko noon kasi na-assign ako as alam mo yung smart na position na pwede ka sa service area, pwede ka sa cashier, pwede ka din sa pantry. Yun yung work ko noon. And then, pagdating naman sa pagiging cashier, I think parang medyo mas additional stress yun para kay Lolo kasi ang gagamitin mo is the sense of sight, magka-calculate ka, dapat hindi ka ma-short ng more than or less than 100 pesos. I'm not sure kung ganun pa rin ngayon. So, dapat hindi ka ma-over or ma-under. Kasi kapag ma-short ka, magbabayad ka. Pero kapag mag-over ka, syempre, kapag walang magdi-dispute, ayan, kukunin ng company. Basta ipakita mo lang yung resibo mo kapag may mga change na hindi nakuha ng clients upon ordering their food. And then, pagdating naman sa kitchen, medyo mainit sa kitchen kasi nandyan lahat yung mga frying kineme. So, medyo mainit talaga siya. And tuwing umuulan, tapos ina-assign ako doon, gustong-gusto ko kasi malamig. Malamig dati, so mainit doon sa kitchen. And then, sa pantry naman. So, medyo mabigat din sa pantry kasi syempre, pabilisan niyo ng paghugasan ng mga kineme, mga ganyan. So, kailangan talaga na dun siya may assign sa mga lesser stressful area. Tapos, I think, hindi siya binababad masyado na 8 hours kasi tatayo ka doon talaga ng 8 hours. So, I'm not sure kung makakayanan ni Lolo yun as a 74-year-old na employee. So, yes, doon yung nakikita ko na best suited, hindi lang siya, pero sa mga iba pang mga senior citizens na gusto mag-apply as a service crew doon sa fast food. Pero, kung porsigido ka naman na okay lang sa'yo na may assign sa kitchen, sa pantry, or being a cashier, why not, di ba? At meron pa, kapag walang masyadong tao at wala talaga akong ginagawa, ako din yung naglilinis ng CR. O, di ba? Parang may ginagawa. Tapos, kapag may mga boss kang medyo hindi mo bet, so, syempre, para maiwasan mo siya, pumunta kami sa CR, naglilinis, naghahanap kami ng ginagawa, magbabasura ng mga kung ano-ano, basta makaiwas lang sa mga boss mong kinemerot. Ganun yung mga ginagawa namin doon. So, yes, pwede ka na mag-linis ng CR, tulungan mo din yung mga kasama mo doon, o di ba? O kaya kasama mo yung guard, taga-greet, mga ganun. O di ba? Ang saya-saya dati nung nag-work ako sa Jollibee dati. Very happy to see na napapalawak na ngayon yung scope ng mga employment opportunities, I should say, sa mga fast food companies. Kasi dati, may age restrictions talaga. Ngayon, pwede nang mag-work ang mga beyond 20, beyond 30, beyond 40, all the way to 70. Kaya sana may apply na rin yan sa lahat ng mga institutions para may mga lalawak din yung employment opportunities dito sa atin. So kahit na ikaw yung hindi ka nakapag-ipon dati, at least meron ka pa rin chance na mag-work at meron kang ilalatag sa hapagkainan mo 3 times a day. Okay? So that's it, guys. I hope na nagustuhan nyo ang topic ko for today. So itry nyo lang, baka malay nyo na mag-apply, baka makuha din kayo. O, see? Kaya follow nyo lang ako sa Instagram, The Story of Anthony, for more mga stories na ganito and reaction videos and my personal vlogs. So, thank you again, ingat, and huwag maging nega. Mwah!